papayag na iilang tao lamang ang kumakain ng masarap. Iilang tao lang ang mayaman sa Maynila. Sa aking pagkakataon na ito na ibinigay ng Panginoong Diyos, kapag ako po ay nabigyan ng pagkakataong makaupo, ang City Hall ay ibubukas ko sa Manilanya! Sa City Hall ng Maynila, may sindikato. Ang Maynila ay ang pinaka-capital city ng Pilipinas. Kung pumunta ka ng Saudi, Dubai, or Abu Dhabi, ang nakalagay sa airport ay Saudi to Manila, Philippines, or Dubai to Manila, Philippines. Hindi nakalagay ang Quezon City or Makati City o Manila, Philippines. Pero kung tingnan mo guys, ang buhay ng tao sa Maynila ay walang asinso. Ang Maynila ay dugyot at walang kaayusan. Paulit-ulit na lang ilang mayor na or na mga namumuno sa Maynila ang dumaan, ganun pa rin, ulit-ulit na lang ang problema. Yung namumuno at saka yung dating namumuno na dating magkaibigan, ngayon ay nag-away, kanya-kanya sila ng patagisan, kanya-kanya sila ng batuhan ng isyo. Sa dami na nating problema, dumagdag pa sila. Wala na tayong oras para pakinggan ang kanilang bangayan. Bakit hindi na lang natin palitan ng bago? Ito guys, ang video na matungayan nyo ay video po ito, kuha po ito sa isang party at naimbitahan po si Ma'am Martha Mundong na magsalita sa mga dating chairman ng barangay. Ito guys, panoorin natin. Po natin, Consiel Jet Magno. Kung wala ba kayong palakpakan dyan? Hello. Magandang gabi po. Sa ngayon, medyo kinapit. Actually, bago po sa mga hindi pa po masyado nakakilala sa akin, ako po si Jet Magno po tawag nila sa akin, mga kasama ko namin po. Jet Magno po. Dati po ako nagtrabaho sa PLDT ng 37 years po ako sa PLDT. Tapos, 13 years po ako, 13 years ako sa barangayan. Yung father ko naman, 23 years din. Kaya pagdating po sa barangayan, pwede natin masabi na medyo may maalam tayo dyan kahit konti. Ngayon, bakit po ako narito ngayon sa harap nyo? Lumawa po ako sa alala. Bakit? Kasi po medyo nababaga ko po yung kalawang ko. Sabi kasi niya, babalik daw siya. Eh, alam ng mga kasama ko yan. Alam niyo, nagkasama kami niyan. Unang takbo niyan. Kung support ako, magkasama kami si Pio 3 buwan. Pero pumalas ako. Bakit? Kasi mayroon 3, 4 na ayudante niya na later on, nung nakaupo na si Pio, harang boys na nangyari. Yung mga dating samahan, parang yunipog na nila. Sa madaling salita, kumalas. Ngayon sabi, babalik. Babalik, bakit? Bakit babalik? May mga naiwan di binenta. Kulang yung dokumento ng Boy Scout of the Philippines, kaya hindi pa nabibenta. Bakit pa kayo pusi nila ang ari-arian ng Maynila? Diba paulit-ulit na lang yun eh. Dati tayo mga chairman. Pag-eleksyon, ang babait ng mga yan. Pero pagtapos na eleksyon, puntaan mo, bibigyan ka 150. Diba? Naalala ba tayo? Naalala ba nila yung mga chairman na nagtrabaho ng pati buhay sinalang-alang sa barangayan? Naalala ba nila yun? Meron ba ng pasok sa konseo na sana bigyan naman natin ng konting pabor ang mga chairman na nungkulan sa barangayan? Meron? Wala. Puro pa sarili nila yan. Ang gaganda na nila. Ang yayaman na nila. Bakit? Di ba sabi nga na Secretary Remulla ng TOD, sa City Hall ng Maynila, may sindikato.
alam nyo yan, di ba? Mga nasa buwatan, mga, ayaw ko lang, may masama na magpura kasi. Kasi nag-ano ko eh, bakit ganun sila? Nung tumatakbo sila, panay ang ganda pangako nila. Bakit ngayon ayan na sila? Katulad ng SASES, yung health center, dati, ang taga-senators, pag masakit ang event, takbo din, okay na. Iba nga, gaban ng tuloy, di ba? Pero may nasa na. Asan na yung basketballan? Asan na yung health center? Kaya sa mga binenta nila. Diba? Ang laking tulong yan eh. Sa ng dress ngayon, wala. Saan tayo pupunta? Sa may bayan, malayo. Bakit ginawa nila ito? Puntaan niyo kung dimin ngayon. Pili ako may nakatira. May nakatira man, hindi taga Maynila. Yung pako. Di ba pinagawa nila yung pako? Binenta nila. Yung bang vendor nakabalik. 30,000 ang upa. Kaya ba nang mahirap yun? Hindi kaya na mahirap yun. Sana itong mga politiko na to, nagtulong-tulong sila para iayos ang antas ng pamumuhay sa Manila. Kaso hindi po. Nagsabuatan, nagpeta ng gabay ng Manila. Kaya po narito kami ngayon sa liderato ni Super Marta Mundong. Sabitin natin ang natitirang ari-arian ng Manila. Tulungan niyo po kami. Tulungan yung palakpak niyan. I-convert niyo po sa boto pagdating ng Mayo. Tulungan niyo kami. Salba natin ang Maynila. Kasi mga purman direct wa. Mga tulad. Ewan lang. Nag-ano ako eh. Medyo pasensya kayo, no? Dinala ako ng mga kasama ko na ako. Hindi po ako, mabait po ako. Hindi po ako mapusok. Pero tago yung mga yan. Bakit? Diba? Kawawa ang magiging mga anak natin. Kawawa ang magiging apo natin. Pag inilikan nyo uli, yung mga yan. Sila na lang eh. Ilang tikada na puro ganyan. May nangyari ba sa atin? Wala, diba? Isay magsama. Tulungan nyo kami. Isang ba natin ang Maynila? Puro pang sariling kapakanan lang ang iniisip ng mga yan. Pili nyo ngayon? Dati, may nag-away na sila. Bakit? Pagkasabot naman sila sa bentahan. Ngayon magka-away na sila. Di ba? Tapos sabi niya, ito, nung pandemic daw, nung pandemic lahat daw ng bansa namutang. Namutang lahat ng bansa at sa pandemic. Pero nangyari, ang Makati ba namutang? Naluyo, namutang? Pasay namutang. Bukod tangi tayo Maynila ang namutang. Umutang tayo, humigit kumulang sa 15 billion. Ang pera ng Maynila tuwing taon, 34 billion. Saan nila tinala yan? Ano yung pinagbenta nila? Natikman nyo ba? Tayo nga dati tayo ng ulan. Pero nasabi nilang binalaura ang Maynila. Kaya ako nakikusap sa inyo. Ako sa totoo lang, alam naman ako sa mga ko, pwede na akong mahali dito eh. Okay na buhay ko eh. Diba? Okay na buhay ko, pero nararamdaman ko, bakit ganitong mga tao to? Samantalang minsan isang panahon, inidulo ko sila. Bumili pa ako sa kanila. Anong ginawa nila? Sorry, diba? Pasensya, no? Doon sa mga kaibigan nila na makapagsalita ko nito. Nilabas ko lang yung sentimento ko sa mga taong ito. Magagaling lang pagkarap mo, pero pagtapos sa eleksyon, tandaan mo, punta mo ng bigaw ang 50. GJO ka. Bakit? Mag-eleksyon eh. Pagtapos sa eleksyon, asan ka? Hindi makita. Pero sila sa sarap ng buhay. Tayo asay. Meron ba silang ginawang mabuti para sa mga eskema, katulad natin? May naringgan ba tayo sa kanila? Oo, mga sinasabi. Sa bibig nila nagagaling ha. Hindi ko lang sabihin. Kayo bang mga chairman na dati, ito, gawin natin. Tutulungan kayo, bigyan parang senior citizen, bigyan kayo ng isang peso ito. Sana para kahit paano naman, yung mga
pinagsilbihan nyo sa inyong mga kabarangay, magbigyan naman kahit na konting pabuya. Kaso wala po. Ngayon po, sa tulong po, at naniniwala ko, ang Super Mara dumating po sa Maynila. Bakit Super Mara? Super Mara po, bakit? 3 taon na pong bumababa bilang senior citizen advocate. Buong Maynila, hindi na sa Maynila, talagang gumagala siya. Sarili niya pong pera ang ginagamit niya. Hindi katulad ng mga yan, talong yan, pera natin ang ginagamit niyan, binudugas pa. Di ba? Alam niyo po, pasensya na kayo, patawarin niyo po ako. Ganun lang ako magsalita. Pero, hindi po ako naninira. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi po paninira ang magsabi ng totoo. Tandaan yan. Alam ko, miski sa aparay, maraming, alam naman natin lahat, kaya lang, hindi na tayo binubo, di ba? Kasi ano. Pero panahon na, meron pong taong tatayo sa Maynila para ipaglaban ang karapatan, ang kayamanan ng Maynila. At naniniwala po, hindi ko rin lang. Naniniwala ako, Manila will be great again through the help of God Almighty. Magandang gabi po at aras po. Ang gusto po ng ating susunod na mayor, araw-araw Pasko sa Maynila. Di ba po? Ang gusto niya po, wala na agad ng parang na yan, binabawasan ang pondo. Diba? Ayaw din doon ang susunod na mayor natin. Kasi na lang ang kumakain ng masarap. Tapos yung mga barangay natin, nagtataga sa mga sardinas. Ayaw din yung susunod na mayor. Ay, yung utang. Yung mga susunod na generation, may utang na ngayon. Tapos sila magkakapit-bahay sa Ayala na ba? Tama po ba? Dati bakante-note, ngayon kintig na. So yun din yung mga ex-chairman din natin nakasama. Ngayon, nalalaki na ng lupa sa lipa. Palakpakan nyo naman yun. So yun din nila, pero malungkot to sa totoong buhay yun pagdating sa spiritual ang pag-uusapan. Hindi po nila matatala yun. Tama po ba, Chairman? Hindi nila matatala yun. Pero makikita mo yung mga kapwa natin sa barangay natin nag-iirap. Ang hirap tanggapin lalo ngayon papasko. Tama po ba, Chairman? Hindi ho tayo habang buhay sa mundo. Pero yung isang lahat yung buong Maynila, hindi ho tayo papayag. Miski ako, kung tutuusin pare-pare sa mga tayo naging buong barangay. So, hindi na rin ho ako magpapakahaba dahil palapit na rin ho ang ating susunod na mayor ng Maynila, si Mara Tamundong. Alam nyo, walang ibang pinakamagaling na manunungkulan, lalo na sa konseho, yung galing sa baranggayan. Tama po ba? Dahil tayo ang unang-unang nakakalam na sikmura ng ating mga residente. Tama ba, Chairman? So sana, katulad ng mga pagbibigay ng mga tupad ba yun? Tupad. Sana doon sa mga walang alas sa buhay. So dahil nagagamit sa politika, nakakalungkot, lalo na magpapasko. Sana, magbigay din naman yung mga galing sa baranggayan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Alam po tayo pinakamagaling eh. Wala mo tayo ganda lalaki pero malakas ang sesopi. Tama? So yun lang ho. At maraming salamat. At sana God bless sa darating na Pasko at araw-araw. Alright, thank you very much, Councilor Salsig na. So, listen naman, pakinggan naman po natin, Konsihal Harry Wecas. Ayan, Konsihal Harry. Excited na kaming marinig ang iyong message. Would that be alright? Palakpakan naman po natin, Konsihal Harry Wecas. Ano ba pwede ko sabihin sa inyo? Diba? Ang masasabi ko, nagkakantahan pa rin kayo at nagkagwapuhan. Noong ako'y tumatakbo, kayo po ang mga chairman din eh, di ba? Kaya halos kayo, lahat kayo kilala ko. Chairman Rosa, no? Sabi niya, baka nung nakalimutan ko siya. Sabi niya, pwede ba kitang makalimutan? Pinakamagandang chairman, ng araw. Di ba? Hanggang ngayon ba?
bumalik sa paglaban. Hindi po natin alam kung ano yung dulo ng laban na to. Sana to, alam nyo naman ang labanan, di ba? Ang hirap. Kaya sabi ko nga po sa mga kakilala ko, kung ako'y mananalo, isang milagro. Kaya kung gusto nyo makaranas ng milagro, samahan ko nyo masarapan na to. Pwede mo ba yan? Okay po, maraming po salamat. Maraming salamat. Parating na po si Mayora. Thank you very much, Konsihal. Alright, pakinggan naman. Bayan, ito po ay isang karapatan ng Manilenyo na malaman na ang programa ay kailangan ibaba sa tao. Hindi na po ako papayag na iilang tao lamang ang kumakain ng masarap. Iilang tao lang ang mayaman sa Maynila. Sa aking pagkakataon na ito na ibinigay ng Panginoong Diyos, kapag ako po ay nabigyan ng pagkakataong makaupo, ang City Hall ay ibubukas ko sa Manileño! At kailangan maging transparent sa lahat ng programa na bawat sentimo na pinaghihirapan ng Manileño, kailangan malaman niya kung saan po ito mapupunta. Kabilang na po sa aking programa ang agarang paglalagay ng mga livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay. At gusto ko pong maisalba ang natitirang lupain sa Maynila, sapagkat ang mga historical places o landmark ang siyang magpapatunay sa isang Manileño kung saan siya nagmula at bakit ka isang tunay na Pilipino. Kailangan isalba po natin ang lupain sa Maynila. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, kawawa po yung mga anak natin at mga apo. Dahil hindi ka na matatawag na Manileño kung wala kang sariling tahanan sa Maynila. Kaya agarang susolusyonan ko ang mga lupain sa Maynila na dapat magkaroon ng titulo para sa Maynila.